pumunta kami ng Baler. Ayun, grabe. Para siyang Parang bootcamp building. talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Kumbaga, yung training ni Coach Tab. 3 hours. Mm. Tapos meron po yung pinakasikat nga po na ang tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung itetest po niya yung physical, tsaka mental. At saka kung paano po kayo ka-close as a team. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. di Yung ba? megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga Gumising. gumising. Punta kayo sa beach, just parang pupush upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Oo. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng First batch players po. that underwent the bootcamp. Opo, na wala po kaming Oo. kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan ko mag-relay papunta sa tubig. Sa baril, lakas ng alon nun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, Mm. tag. Tapos may mga May jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. May muntik na. Muntik Si lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa niyo. Alala. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin. Minsan, Bigla. bigla pong may alarm na 3 a.m. Mm. Tapos meron doon mga challenges. Kunyari, yung first day mo, kunyari, 2 kilometer run ka lang. Kung hindi ka umabot sa time na kailangan mo matapos, dagdag ka 1 kilometer the next day. Oh. 1 week tayo. Mga no? 5 days. 5 days. Grabe Parang talaga. hell week yung tawag. Hell week talaga. Mahirap pala. Parang siyang survivor. Barangay, grabe yun. Ngayon ko lang nabalitaan. Kaibigan din pala ni DJ Simon si Rene, yung just passed away, pare. Di ba, nakikita kayo saan? Papunta rito, di ba? Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Kasi syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So Oo nga. hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng Baka player. malunod. Oo, tama. Opo. Siya na yung sumave. Opo, siya na po, sigaw na rin na sigaw. Pero doon po nabuo yung ano po namin Yung tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Yung culture po namin ng servanthood. Ah, ganun? Yun ang sinabi mo? Grabe, na-advisean pa ni Super Sub si Rene, oh. O ngayon nawala na si Rene, bigla, nagulat ka, bro. Nagulat kami. Ni Jason. Nakasabay namin sa airport eh. Nagulat yun. Oo, mabait na bata. Mukhang mabait eh, no? Really praying for comfort and strength sa entire family. Wala na tayong dapat sisihin. Wala na, hindi. O, seryoso, wala na dapat sisihin, boy. Talaga nangyari na yun eh. So kami, dito kami para dumamay sa mga pamilya ng namatayan. Si Rene, si pa isa, bro. Sino isa? Import. Sorry, import, yeah. Hindi ko rin siya kilala. Pero grabe guys. So basketball community, let's pray and let's support each other. Wala na yung damayan. Pero I hope maimbestigahan. Pare ikaw. I hope maimbestigahan. Lalabas ang katotohanan, di ba? So let's see. Let's pray for the better results or better kalalabasan nitong nangyari. Siyempre ayaw natin maulit yun. Anak mo kunwari, ganun bro. Di ba masakit bro eh? Masakit. Anak mo gusto lang sumikat, gusto lang maglaro sa Maynila pero mamamatay dahil lang sa aksidente or hindi ko alam. Hindi ko alam pa yung kwento eh. Aalamin natin pero wala na sisiyan. Alamin lang natin katotohanan pero wala na sisiyan. Tulungan na lang tayo at dasal, pare. God bless, pare Rene. Well mga kapupong, dito muna tayo sa balitang Dirty Finger. Ito ang detalyeng agad na umagaw ng atensyon matapos ihayag ni Interior Secretary Remulla ang naging komprontasyon nila ng isa sa mga anak ni Senator Jingo Estrada sa gitna ng pagpapatupad ng court order laban sa mambabatas. Ayon kay Remulla mga kapupong, emosyonal ang naging sitwasyon ng isagawa ng mga autoridad ang kautusan ng korte. Sinabi niya na isa sa mga anak na babae ng senador ang nagpakita umano ng dirty finger at nagpahayag ng masasakit na salita habang nagpapatuloy ang operasyon. Sa kabila nito, sinabi ng kalihim na hindi niya personal na dinamdam ang pangyayari. Para sa kanya, nauunawaan niya ang mabigat na emosyon na nararanasan ng pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung isang mahal sa buhay ang nahaharap sa seryosong usaping legal. Mabilis mga kapopong na naging sentro ng usapan ng insidente.
Sa social media at iba't ibang news platform, marami ang nagbigay ng reaksyon sa naging pahayag ni Remulla, dahilan upang mas mapansin ang emosyonal na bahagi ng pangyayari bukod sa mismong kaso. Sa mga oras na isinasagawa ang court order, personal na pinangunahan ni Remulla ang operasyon kasama ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Layunin umano nitong matiyak na magiging maayos at maingat ang buong proseso dahil sa mataas na profile ng mga personalidad na sangkot. May mga naging talakayan din, mga kapupong sa loob ng Senado tungkol sa paraan ng pagpapatupad ng kautusan. Gayunman, nanindigan ang mga autoridad na legal at naaayon sa umiiral na mga patakaran ang kanilang isinagawang proseso. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, walang sino man ang bibigyan ng espesyal na konsiderasyon. Iginiit ng mga opisyal na pare-pareho ang pagtrato sa lahat, anuman ang posisyon, pangalan o impluensya sa gobyerno. Nakita rin si Estrada mga kapupong na humarap sa media matapos ang operasyon. Sinabi ng senador na handa niyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang proseso. Nanatili rin siyang kalmado sa harap ng mga mamamahayag sa kabila ng tensyon na bumabalot sa buong pangyayari. Actually, nagpatuloy ang mga kinakailangang dokumentasyon kabilang ang pagkuha ng impormasyon, medical assessment, at iba pang standard procedures na karaniwang bahagi ng ganitong proseso. Kasama rin sa mga isinailalim sa kautusan si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal na may kaugnayan sa mga proyektong kasalukuyang sinusuri ng mga investigador. Kinumpirma ng mga autoridad na lahat ng mga pangalan na nakasaad sa court order ay kanilang naasikaso. Anyway, mga kapopong, sa mga oras na lumalabas ang mga bagong detalye, patuloy ding lumalaki ang interes ng publiko. Maraming mamamayan ang tumutok sa bawat update mula sa Senado at sa mga opisyal ng pamahalaan upang malaman ang susunod na mangyayari sa kaso. Ayon sa ilang eksperto sa politika, hindi lamang ang mga alegasyon ang dahilan kung bakit mataas ang interes ng publiko. Malaki rin ang epekto ng mga eksenang nagpakita ng personal na emosyon mula sa mga taong direktang apektado ng sitwasyon. Para sa ilan, mga kapopong, ang Dirty Finger Incident ay naging simbolo ng matinding tensyon at damdaming bumalot sa buong araw. Para naman sa iba, isa itong paalala kung gaano kabigat ang epekto ng mga kontrobersyang pampubliko, hindi lamang sa mga opisyal, kundi maging sa kanilang mga pamilya. Sa panig ng pamahalaan, muling nilinaw ni Remulla na ang kanilang ginawang plano ay simpleng pagpapatupad lamang ng utos ng korte. Aniya, mahalagang maipakita na umiiral ang batas at na lahat ay sasailalim sa parehong proseso. Patuloy namang itinatanggi ni Estrada mga kapupong ang mga paratang laban sa kanya at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa mga susunod na pagdinig. Ngunit sa kabila ng mga legal na usapin at opisyal na pahayag, ang larawang tumatak sa isip ng marami ay hindi ang mga dokumento, sasakyan ng mga autoridad o mga press briefing. Sa halip, ito ay ang maikling ngunit kontrobersyal na sandali na nauwi sa isang dirty finger gesture. Isang tagpong sumalamin sa emosyon, tensyon at personal na epekto ng isang mataas na profile na kaso na patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa.